Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ang mga nagaganap na mga protest rally sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo na nananawagan ang mga nagmamahal kay PRRD na pabalikin nyo na. Bring back PRRD home. Okay, pati Ilocos region. Okay, baluarte ng mga Marcos. Specifically, Bantay, Ilocos Sur. Ito, nagrally na ang mga tao doon. Sabi, mga Ilocano. Okay, so panoorin, pakinggan natin itong balita ng DZAR News. Region na matinding suporta at pagmamahal para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na sa barangay Nagidayan sa Bantay, Ilocos Sur. Isa sa mga lugar na lumahok sa sabayang panalangin sa buong bansa. Ilang sa mga dumalo ay hindi napigilang maging emosyonal habang ipinapahayag ang kanilang saloobin para sa dating Pangulo. Kasama sa nakilahok sa prayer rally sa barangay Nagidayan ang daang residente mula sa iba't ibang lugar sa Ilocos, kabilang ang Lawag, Vigan, Pangasinan, Alaminos, Bolinao, Dagupan at Urdaneta. Panalangin ng lahat, mabilis na makauwi sa Duterte sa Pilipinas. Napakasakit para kay Aling Nonet Bucanek Domicio, residente ng La Union, ang sinapit ng dating Pangulo na kasalukuyang nakulong sa Netherlands. Si Domicio, isang dating cancer patient, ay nagpasalamat sa anak ni Duterte na si VP Sara Duterte na tumulong sa kanyang pagpapagamot. Pamagitan ng kanyang anak si Vice President Sara Duterte, natulungan niya ako bilang pinansyal na pinakaloob niya sa akin nung nakaraan na nangangailangan akong pinansyal sa pagkemo ko noong 2021. Nakarating ako sa kanyang opisina sa Dagupan na pabalik-balik akong humingi ng kanyang tulong sa pinansyal. Kaya salamat kay Vice President Duterte at saka kay President Roa Duterte na kanyang mga suporta na nangangailangan ng mga tao kagaya ko, ng mga cancer patient po. Kaya nagpapasalamat ako na kahit saan man nadako ang mga rally, pumupunta ako kasi nagsosuporta ako sa pamagitan ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya nagpapasalamat ako na kailangan na umuwi na si President Roa Duterte. Kaya yun po, maraming salamat. Dagdag niya, malaki ang naitulong ng war on drugs ni FPRRD dahil bumaba ang bilang ng mga adik at naging mas ligtas ang mga lansangan. Masakit din para kay Dan Chan, isang political vlogger na ang taong lumaban sa kriminalidad at droga para sa kapayapaan ng bansa ay siya pang ipinagkanulo ng kapwa Pilipino sa ibang bansa. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang tunay na presidente na nanungkulan sa Pilipinas na nagmalasakit sa bawat Pilipino. Pangalawa, ang pinakamasakit dito na ang Pilipino, kapwa sa Pilipino ay pinagkanulo sa banyaga. Tanging isang tao lang ang nagmahal sa Pilipino, lumaban sa kriminal, lumaban sa droga, at ngayon, yung taong lumaban para magkaroon ng kapayapaan ang Pilipinas, siya pa ngayon ang inuusig ng isang banyaga. Samantala, ipinahayag ni Editha Borja, residente ng Lawag, ang kanyang lungkot at pagkadismaya sa nangyari kay Duterte. Anya, napakabuting tao ng dating Pangulo at hindi siya nararapat sa ganitong pagtrato. Nakakaiyak po talaga ang nangyari kay Presidente Duterte. Hindi ako masaya sa nangyari sa kanya kasi napakabait ang presidente natin. Marami siyang nagawang kabutihan para sa bayanang Pilipino. Marami siyang nagawang proyekto para sa ikaunlad ng ating bansang Pilipinas. Iisa lamang ang panawagan ng... Okay. So, yun na. Nagsalita na ang mga Ilocano. Wala na ito. Hindi na ito kung anong tribo mo. Bisaya ka man, Muslim ka man, Ilocano ka, or no more tribal consideration. Basta Pilipino ka at nagmamahal sa bayan. Yun na.
nagmamahal kay Pangulong Duterte, nagpapahayag ng suporta at nakakataba ng puso yung mga ganito. Kayang malaking bagay itong pagkakaisa nating mga Pilipino yung mga ganito lang, mga peaceful rallies lang. Wala pong wala pong dahas. Wag na po nating ulitin yung nangyari sa Cagayan de Oro na binugbog, kinulata ang isang lalaki na sumigaw lang ng I love BBM. Ayun, nabugbog sarado. Hindi na po sana maulit yon. Panawagan ng mga Duterte, mensahe ng Pangulong Duterte, relax lang kayo, sabi niya. Yun ang ipinabot niyang mensahe through kay BP Sara. Relax lang tayo. May hangganan ng lahat. There will always be a day of reckoning. Panawagan ni Mayor Baste Duterte is huwag tayong mag-alsa o wag gagawa ng kung anumang dahas na magbibigay ng rason sa administrasyon na mag-declare ng martial law. So, ganito lang, peaceful rallies, prayer rallies, sa iba't ibang panig ng mundo. At ito na, excited na ang lahat sa March 28, 80th birthday ni Pangulong Digong. Plano is 24 hours na may simultaneous sa kahit saang panig ng bansa, sa lahat, saang panig ng mundo na may Filipino community. Yun ang panawagan. Sabay-sabay na nagrarally on March 28 para ipakita ang suporta natin kay PRRD. So, baka daw magkakaroon tayo ng Guinness World Book of Records na pinaka, I don't know, anong klaseng pinaka ito, widespread na rally, pagmamahal sa isang tao para malaman ng buong mundo na si PRRD ay sa mata ng karamihan ay isa siyang hero. Kasi sa mata ng iba, mamamatay tao daw. Kaya lang, yung mga post na nakikita, babasa ko is, ang nakikita lang nila yung namatay na, ilan yun? 43 lang eh. Yung sa warrant of arrest niya, hindi nila nakikita yung natulungan na iligtas niya ng milyon Pilipino na ito na yung mga sumisigaw. Hustisya, ibalik si PRRD. So, salamat sa mga kapwa kong Ilocano sa Ilocos Region na nagpayag ng suporta kay PRRD. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating programa. Sa channel ito, nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandi. Sa ngayon, nagbibigay tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at sayote. Nag-harvest na sila ng sayote at nakakatulong na ito sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang among na harvest nga sayote. Tag 300 lang ang sako. So siyam ni tanan ka sako among na harvest. So siyam pod mi nga pamilya tag isa ka sako.